Hello. Welcome to Especially for You. Si Alma Moreno. Alam ko si Alma Moreno. Oo. Si Novi at si Ivan. Yes. Magandang araw sa'yo. Magandang araw din po, Meme. Kamusta ka? Okay naman po. Ikaw naman, Ivan. Kala ko siya lang eh. Okay naman din po. Happy lang. Kakausapin ka din naman. Oo, ikaw din. Sunod. Oo. Jowa mo siya dati. Opo. Darim. Jowa pala sila dati. Oo. Kaya nga nandito sila eh. Hindi ko alam mo. Hila yung mga dumibisita na mag-jowa dati. Di ba? Tagal kayo, Ivan. Mga ano din po. 1.5 years. Tagal din. 1.5 years. Lumagpas ng isang taon. Yung iba, hindi lumaabot ng isang Oo, 1.5 nga di malamang lumampas sa isang taon dyan. Kaya nga, matagal nga yun. Ewan ko sa blusa mong hindi lumampas sa pusod mo. Hindi, maganda yan. Crop top. Taga saan ka? Taga Cavite po. Si Ivan naman ay taga... Sa Imus po, Cavite din. Oh, pareho Cavite. Saan kayo nagkakilala? Sa college choir po namin nung college. Anong eskwelahan niyo? Adamson po. Adam. Wow. Sa college choir nila nung college siya. Ba't ka naman sasabihin ng college choir nung elementary? Kami hindi ka taga doon. Buti na lang college choir yun. Ano yan? Paano yung may audition ba yan? Audition. Audition? Audition. Bali ako. Audition, Novi. Meron po. May audition po at that time. Siyempre mag-audition ka pero makakutak sa choir. Bigla ka, nagmimisa, bigla ka pumunta doon tapos kumanta ka ng Hindi, malay ko ba Doon sila naging close sa audition. Sa school, kumakanta ka sa Pinili, section nyo. ganyan. Tapos sabi ng teacher. Hinugot. Oo, Hinugot ka. Oo. So, nagkakilala kayo sa audition? Yes. Sino unang lumapit sa kanino? Actually, hindi po talaga sa audition kasi nauna akong member ng choir. Tapos... OG ka? OG? Yes. OG. Medyo. Ayun, bale, and then nag-audition din po sila ng friends niya. Tapos, ayun, nagkakilala kami. Yes. Tapos, sinong unang nagka-bet? Bet mo siya. Ako po. Dahil... Aminado. Cutie pie po siya. Cutie pie. Gwapo si Ivan eh. Cutie patootie. Opo, tapos pa-mysterious type po siya at that time. Pa-mysterious. Bet mo siya, alam niya. Inasar-asar ko po siya na crush ko po siya. Inaamin mo. Inaamin ko po at that time. Pero... Bet kita. Paano mo siya confident- inaasar? Paano yung pang-asar? Oo, magjowa na tayo. Ginagawa. Ay, ganun? Oo, meron Tinatawag ganyan. ko Di ba? siyang Ang gwapo mo baby. naman. Jowain mo nga ako. Tinatawag ko po siyang baby. Ganyan. Paano ano sabi sa mga ka-choir nyo? Anong sinasabi? Ganun din po. Parang siniship din po nila kaming dalawa. Siniship. Libre yun. Free shipping. Ngayon. Sinip kayo. Sino nag-deliver? So parang ano kayo, parang boto-boto rin sa inyo na niloloko kayo, ganun? Opo, ganun po. Parang ako po yung confident pong inaamin na crush ko siya. Crush mo, tapos gusto mo rin siyang maging jowa. Sa panaginip at that time. Pero alam ko po na very impossible. Bakit? Bakit naman? Kasi ano po siya eh, siya po yung parang crush, campus crushy. Tapos ako isang hamak na estudyante lamang. Bakit? Sikat ka sa campus. Heartthrob sa Opo, campus. pag may social events po kami sa choir, automatic na po yun na may magpapapicture po sa kanya. Ayun po. Taray. Campus crush ng Adamson. Oh, may mga ganun naman talaga. Oo, ganun kami dati. Ay, ganun to. Talaga ba? Oo, no. Oo. Kailang girlfriend ka? Ha? Sa kailang girlfriends ka? Ito pa si Ron. Dami chicks Wala kayo, may mga asawa na yun. May mga mister na yun. Ang dami kong girlfriend. Nakakilala ko rin yung mga napang-asawa nila. Naging jowa ko din. Sila nagkatuluyan. Basis pa, sa kailang girlfriend ka ba? Oo, trinay ko yung girl. Sabi ko, ay hindi. Mas gusto ko yung boyfriend. Sinawa ko silang dalawa. Okay, so ikaw, bet ka niya agad, siya hindi mo siya bet agad. To be honest, hindi po agad. Kasi Hindi agad. Andun ako talaga kasi gusto kong kumanta. Tapos hindi ko talaga parang inaay na magkaroon ako ng relationship within the organization. Nandun siya kasi nandun ka kasi gusto mong kumanta. Yes. Ikaw nandun ka para humarot. Choir ka. Tapos 50-50. harot-harot mo. Bakit ka ba napunta ron sa choir? Tinuhulak pangarap- lang. May choir doon. Audition na nga. Biglang kumanta? Hindi ka ginagawa sa classroom yan dati. Kaya naglalakad kayo. Tapos may mga nakabukas sa pinto, itutulak mo kasi yung barkada mo. Tapos mamamakas siya dun sa kwarto. Ginagawa yun. So, ayun. So, paano mo siya nagustuhan? Kasi
sobrang lively niya po talaga kapag ka nandun sa, kapag ka nagre-rehearse kami. Masaya siyang kasama. Tapos, and then na-attract ako sa ganun kasi, ayun. Sino umiihi? Para may balisaw-saw ata. Kinikilig yung madlang people natin. Napaka mga kirigabilitizationisms. Tapos, Ayun po, hanggang sa, Basta yung parang sakit din sa'yo. Ano ba yung sa'yo? Ganun talaga pag nag-combat rin ka, tapos tinawakan ka sa gitna ng trabaho. perfecto. Okay. ayun, pero sa akin lang po, yun, hindi ko siya sinishare. Talagang sa akin lang. Ano ka lang, parang naganda ka sa personality na gumaan ang loob mo sa kanya. Pero yung nagkagusto, iba kasi yung, di ba, yung, kunyari, bago yung member. Wala naman kayo masyadong parang walang bilang. Walang Okay lang, dating, may oo. bago kayo member. Pero unti-unti gumagaan ang kalooban mo sa kanya, parang, ay, ang sarap nitong barkada, ang sarap nitong kasama. Kausap. Pero iba rin yung nagugustuhan mo siya, parang, bet ko siya. Niligawan mo ba siya? Hindi po kami nagligawan eh. Jowa agad? Hindi kasi, kasi masyado na kaming inaasar sa isa't isa, ganyan. Tapos ako, fall na din. Pero kasi, that time hindi ko pa alam talaga kung anong ibig sabihin ng mahal mo na yung tao. First girlfriend ba Interested ka? First girlfriend si Novi? Hindi po, second siya. Second naman pala. Oo. Before kasi, nagkaroon ako ng girlfriend nung high school. Tapos, same scenario na inasar-asar. Pero hindi ka in love dun sa tao. Hindi laging ganun. So, hindi ko po naintindihan. Nagtagal kayo ng babae. 3 months po. Sa loob ng 3 buwan, hindi ka na fall, hindi ka na in love dun sa babae. Yeah, hindi. Title lang yung nahabo. Di ba? Nagkaroon lang kayo ng title. Nagkaroon ka ng girlfriend. Di ba? Nagkaroon kayo ng relationship. In a way, kasi that time, parang sobrang importante na magkaroon ka ng girlfriend. Ay, bakit? That time? Para po kasi masabing lalaki ka, kailangan may girlfriend ka. Ano yun ba? Dahil sa barkada mo, may mga jowa sila, tapos ikaw single. Gender roles. Yan yung tinatawag na gender role. Tapos na-pressure lang din sa peers. Di ba? Pag lalaki ka, Dapat may girlfriend. dapat may girlfriend ka. Oo. Di ba? Pag babae ka, dapat babigyan mo ng anak yung asawa mo. Yun yung gender roles na sinasabi na idinidikta ng lipunan. Dahil ka Diba? sa sobrang daming mapanghusga, kaya... Diba? So bakit mo kailangan patunayang lalaki ka? Bakit mo kailangan mag-girlfriend ka para masabi, ay, lalaki ako? Bakit? Siguro, nung high school po kasi ako, yung asta ko, hindi masyadong masculine. So, lagi akong naasar, ganyan. Yung typical na bullies sa high school. Yeah. Sa basa ko sa kwento mo, gumirlfriend ka para hindi ka nila isiping bading ka. Yes. Yun. Yung ganun ang rason mo nung first. Nung second, ganun ulit. Hindi po. Oh. Ang naging rason ko na talaga is maybe kapag binigyan ko ng chance. Kasi sobrang interested po ako talaga sa kanya nun. Nung college. And then, Interested saan? kasi, yun nga po, ang gaan kasi ng loob ko sa kanya. Tapos, masaya lang. Hindi stressed. Pagka kasama ko siya, maligaya lang kami, ganun. So, sobrang ko yung Kinikilig si na-appreciate. Kaya, I thought na baka kapag pinagbigyan ko yun, baka sumaya din ako. Malaman ko, ma-realize ko, matutunan ko kung ano talaga ibig sabihin nung... Tama ba? Gusto mong itry kasi gusto mong magka-girlfriend. Yes, that time. Bakit may need na magka-girlfriend ka? Kasi kapag ka may partner ka, parang ang sarap sa feeling dahil meron kang napagsasabihin ng mga sama mo ng loob or anything na nagpapastress sa'yo sa buhay, ganyan. Tapos may companion, bata pa You need a pero companion. meron na. Ba't wala ka bang friends? Wala ka bang friends? Hindi po kasi ako ganun din ka-friendly. Kasi it all roots down nung childhood kasi hindi rin ganun kaganda. Hindi ako pinagpala sa magandang childhood eh. So, naganap ako ng means para magkaroon ng companion.
And siya po yun. Kasi yun, maraming ang dahilan kung bakit pumapasok sa relasyon ng mga tao eh. Kung bakit gusto nilang magka-girlfriend o gusto nilang magka-boyfriend. One, kasi na-inlove sila dun sa tao. Yes, mahal nila. Two, they are just lonely. And they're scared to be lonely. Yes. Three, they're alone and they're scared to be alone. Yun. Yeah. Hindi ka masyadong masaya ng mga panahon na yun. Hindi po. I was lonely and I was alone. Sino nag-aya na, alika, magjowaan tayo? Di po namin ma-recall. Pero Sana yung alam nyo bago kayo pumunta dito. Alam nyo magkikwento kayo eh. Okay, baka sobrang saya nila that time. Kaya hindi na nila. Eh, parang ano eh, tayo na ba? Parang gano'n eh. Uy, naghumawak ng kamay. Pwede ba yung makalimutan mo kung paano? Di ba, ang magical nun eh. Yeah. That Ba moment yun? I know. Tumigil ang must mundo have nyo been nun eh. so magical and memorable. Yeah. I know, right? I know, right? I know, right? Hey. Hindi, ano yung Ano po? masasabi nyo, ginawa nyo, bakit nyo masasabing kayo na? dahil wala nga pong formal po na ligawan, so wala po kaming ma-recall na nagtanong siya. Pero ang pinaka nangyari po nung August 1, 2014 ay Natandaan mo yung date. Uy, man, 7:58 may oras pa. Nasaan kayo niya? ilalim ng LRT. Tamo. Tamo? Kasi diba, para maging kayo, pinag-usapan yun, di ba? Someone must have initiated the talk. Kahit sobrang casual man yun. Very through the rain, sabi ni Mariah Carey. Especially Ay, sa'yo. sabihin si Ivan. Hindi, naalala ko na kasi. Saan, Ivan? Sige, paano? Hindi, ano po to, sobrang bilis po kasi ng pangyayari. Tapos parang pauwi na po kami noon pa Cavite. And then sabi ko sa kanya, gusto mo tayo na? Sa'yo Ikaw galing. nagtanong, Ivan. You became a friend of And day by day. May natapakan kasi. Gaganon mo sa gutter yun. Ayun! Si Diyos ko, ang Ivan ganda pala. ng moment na yun. Yung, Novi naman, tinanong ka, gusto mo tayo na? Kahit gaano pa kabilis yan, di ba? Parang, kung special sa'yo, ha? Yes. Yung tao, ha? Lalo kay Novi kasi crush na crush niya si Ivan. Correct. Oo. So, ayun. Tinanong kanya ng kasual lang. Gusto mo tayo na? Tapos ikaw naman, And for the first time po, hinawakan ko po yung kamay niya at that time. sinabi niya, mabilis. Diba? Pwede, gusto mo tayo na. Tapos, hindi ka nakapagsalita, hinawakan mo yung kamay niya. Opo, kasi Anong ginawa mo sa kamay niya? Ayun na. Holding hands. holding hands. Holding hands. Fingers intertwined, gano'n. Maraming tao yun. Wala. Parang wala po eh. Walang tao. Pagkakataon. Ano Yun na, pa? umuwi na po kami. Wala naman ng tao. Ba't umuwi pa ka? Crush na crush. Inaantay mo yun. Did you pray for it? Opo. Parang lagi ko na-imagine. Imagine si ate. Basta kayo pumupunta nun sa imagination mo. Kasalan na po agad. Ang bilis. Kasalan agad. Simbahan. Kasalan agad. Pero ninang siya. Sakit. Umatend na. In-invite Nina. 2014, 2015 pala nangyari. Tama. Masarap nun, di ba? Yung ginawa ka ng crush mo. Yes. Sarap nun eh. Sarap-sarap nun. Yung Ginawa unang ka. inaakala niyang imposible, pero nangyari. Correct. Totoo. Ganda. Kaso, Ay, bakit? Ha? Ano may kaso? kasi after a month po, nakipag-break din po siya sa akin. Bakit? Bakit? Kasi ano po, during that one whole month, hindi naman siguro whole, pero sorry. Madami kaming away na maliliit na pag-aaway. Sa isang Yes. buwan, marami ng away agad? Oo, marami na. Kasi parang naglitawan yung insecurities namin. So, madaming away. Tulad ng... For example, ako, ayoko kasi na feeling ko wala akong silbi or wala akong kwenta, ganyan. So, kapag ka dun sa organization namin may mga ganap, gusto ko, included ako or everybody. Say, for example, yung nagda-draft kami ng bylaws ng organization kasi rebuilding kami. Tapos, siya, ginagawa na pala yung parang nag-create na siya ng draft. Samantalang
para sa akin kasi dapat yung mga ganong bagay is pinag-uusapan ng lahat ng involved dun sa organization, not just one person. So, tapos nagrereklamo siya na parang ang dami niyang hinahawakan na iba pang orgs. Tapos, ayun, so parang, di sana sinama mo na lang kami. Di sana na pinag-usapan natin lahat yan. Kasi yung tinanggap mo siya ng isang buo. In love ka ba sa kanya nun? Ba't di ka sumasagot? Kasi, kaya ako hindi masagot agad dahil iba na kasi yung idea ko ng pagmamahal ngayon compared before. So dati nasasabi That ko sa'yo. time, at that point, hindi yung pagmamahal na sinishare mo sa ibang tao. Kunyari, ito, si Jong, mahal ko. Si Vong, mahal ko. Meron akong pagmamahal na pare-pareho para sa kanila. Si Ayon, mahal ko. Pero yung pagmamahal ko sa kanya, hindi katulad ng pagmamahal ko kay Vong at saka kay Jong. Special. Meron ka bang natatanging pagmamahal para sa kanya? Hindi pa ganun kalalim yung pagmamahal ko sa kanya noon. So I can say I love you, pero hindi 100%. Walang mabigat na ibig sabihin yung I love you mo sa kanya. Yeah. I love you, pero parang pwede rin sa ibang tao yung I love parang you. ganun. You loved her but you were not in love with her. Oh. Yeah. Nung kayo, naramdaman mo naman siyang in love, o parang hindi, parang ginawa lang ako din, pero parang hindi naman. Gusto ko paniwalaan po na mahal niya ako, pero laging may at the back of my mind na, pinagtitripan lang. Nagsasabi siguro sa'yo ako. otherwise. Opo. Feeling mo pinagtitripan ka lang niya. Opo. Kasi, yun nga po, nanggaling sa feeling ko hindi talaga posible na maging kami. Tapos naging kami. So, laging nandun yung thought na, anytime wala to. Mawawala din to. Oh. It must have been sad. Sad yun, no? Opo. Kasi parang nagli-live on ako sa mga breadcrumbs ng attention na binibigay niya. Breadcrumbs. Breadcrumbs. Grabe yung breadcrumbs. Anong tinapay ang tinutukoy? breadcrumbs. Yung paano, yung... Mumo. Tira-tira lang. Tira-tira. Oo. Tsaka parang ano yan, yung natatakot kang magkamali. Diba, bawat gagawin mo, dapat talagang pinag-isipan mo na hindi siya mawawala bigla. Kasi gustong-gusto niya si Guy eh. Oo. Tapos feeling niya naman, hindi siya masyado, di ba? Oo. Piniplease niya lahat Trots. ng gagawin niya para ma-please si Ivan. Tapos nung naghiwalay kayo, wala na. Yun na yun, tuloy ang naghiwalay na kayo. Opo, nung naghiwalay po kami, hindi ko na rin po siya winin back kasi, or hindi ako nag-beg sa kanya kasi parang inano ko na-foresee ko na mangyayari yun. So, tinanggap mabilis ko na lang pala po. talaga. 1 month lang. Pero, may second Second trial, part po yung relationship. Nagbalikan kayo. Nagbalikan po kami after 5 months po siguro. Or Sino nakipagbalikan? Sinuyo ko siya. Nagkaroon kasi kami ng outing, tapos kasama siya. Wala kang pang dun sa ambagan. Walang pang share. Oo, Potluck eh. 350 Potluck. compulsory, may ganun sa eskwelahan. So, babalikan ko to kasi wala ako. Hindi, charot lang. Bali nagbagyo kami, tapos yung choir mismo namin. And then, ayun, nakikita ko ulit siya, yung kung paano ko siya nakilala before. Kasi nung first month namin, ang tingin ko sa kanya para siyang nagbago. Kasi parang, yun nga, ang dami naming mini na away, ganyan. Tapos parang ang tingin ko na sa kanya, slowly fading away yung naging, yung first impression ko sa kanya, yung nagustuhan ko sa kanya, nawawala yung unti-unti. And then, nung nagkasama po ulit kami dun sa outing na yun, nagustuhan ko siya ulit kasi nakita ko ulit yung sobrang lively na Novi. And then, na-attract ako ulit dun. Na-attract ka ulit. Oo. So, binalikan mo siya kasi mukha siyang masaya ulit, ganon. Na-attract ako. And then, dun ko po parang inayos na maging mas better ako para sa kanya. Hindi ba pressure lang yon? Baka mamaya may... Nape-pressure ka na naman Oo. dahil single ka Wala na ka na naman, naman, makalokohin ka na oo. naman nila, yung ganon. Lalo na nasa isang choir kayo. Nakita ko ulit yung Novi na O nagustuhan dahil ko. ba nag-dive siya, pag aho niya, basa yung book niya, gumanon siya sa'yo. Nakita mo, Oy, Novi, ang ganda mo. Yun ba yun?
Ayun, basta natatandaan ko kasi. Hindi niya in-entertain yung... Basta Grabe ka, lively pa naman si Bong. Oo, taas ang energy ko nun. Tinataas na kita eh. Unang dala sabi niya, wait lang Bong, may iniisip pa kasi ako. Wait lang. Okay na. Ginugulo mo yung Si taas ko. Ivan. Bong, wait. Kulang na lang ganun mo siya kanina. Tinaas kita, Grabe ka. nilaglag mo. O, ikaw naman, nung sinusuyo ka niya, anong ginawa mo? Ba't ka bumalik? Marupok po eh. Ano pa rin po talaga, crush ko pa rin po siya even after po nung ginawa niya sa akin. So, nung nagpakita po siya ng interest sa group chat po namin, nagsasabi-sabi po siya ng pasalamat ka, mahal pa rin kita, mga ganun. So, kinilig po ulit ako. Tapos, nagtagal naman yun nung nagbalikan kayo. Yun na po yung 1 year and 4 months po namin na relationship. Naramdaman mong na-in love siya sa'yo? In love siya sa'yo nung panahon na yun? Opo, yun naman din po. Naramdaman ko naman din po. Totoo, na-in love ka talaga sa kanya? Yes po. Loyal ako sa kanya. Tinatry ko yung best ko na intindihin siya. Ayun. Kasi yun po yung idea ko ng love before. Ano yung mga manifestations ng love? Kasi may taong loyal siya dun sa tao, pero hindi niya mahal yung tawa. Pero kasi pinaninindigan niya lang yung kanilang napag-usapan. Pinaninindigan niya. Di ba? May parang yung... Kunyari, nagpakasal kayo, kailangan ko siyang mapang-asawa. Di ba? Hindi ka papatal. Paninindigan mo na yung pagiging asawa mo sa kanya kasi By the book. pinasok mo na yun eh. Di ba? At saka may rason kung bakit mo ginawa yun. Pinanindigan mo. Pero yung love, yung iba, hindi talaga. Yung mga manifestation ng love, yung paano mo ba na-in love ako dito? Yung iniisip mo siya lagi. Pag hindi mo siya nakakausap, nababalisa ka. Yun. Yung gusto mo na siyang makita agad. Gusto mo siyang makis. You are so looking forward to that one time na magkikiss kayo. Yes. Mayayakap mo siya. Magde-date kayo. May sabik sa Yeah. presensya ng Napantayan tao. mo ba yung kilig ni Novi? May ganun kang naramdaman sa kanya. Wala. Hindi ka nasasabik sa presence ni Novi? Hindi kasi, araw-araw din po kasi kami magkasama. Pero, So parang, yung... Doon sa isang taon yung nag-kiss na kayo nun? 4 months. Oo, meron. Anong naramdaman mo? May kilig ba? May love? O parang magic ba? wala siyang pinagkaiba dun sa nagbunggo yung siko nyo? Oh, yun. Yung kiss, parang holding hands lang. Parang ganun. Oo. Hindi kasi holding hands, may kilig na yun eh. May kuryente na yun eh. Pero Diba? iba yung first kiss mo dun sa tao Oo. kung in love ka. Parang kang nananaginip, lumulutang. Nakakapanglambot ng tuhod yun. Wala kang ganun. Pero yung nag-kiss kayo tapos wala. Okay lang. So, ayun lang. Kaya parang habang nakikinig kami, kine-question ko yung tinatanong ko, totoo kayang na-in love siya? Kasi bakit parang walang dating yung kiss, kahit smack lang? So bakit parang ang tagal nung sagot? Kahit nga, ikaw di ba napapadyak ka? Yung, uy, bakit? Bakit gano'n ang reaction mo? Actually po, parang kaya ko din po siya inaya dito sa Especially For You para masagot na po yung tanong ko na yun. Kung parang lahat po ba ni-romanticize lang ng utak ko o totoo ba talagang minahal niya ako? And ngayon po medyo yung mga romantic moments po pala sa utak ko nung mga panahon na yun, parang normal lang po pala sa kanya. So medyo konting sakit, pero kaya naman. Yung parang, kasi nabanggit mo rin kanina yung parang pinili mong paniwalaan. Di ba? Yung mas gusto kong paniwalaan na yung ganon. Gusto kong paniwalaan na, totoo, mas gusto kong paniwalaan na ganyan. Pero, hindi ngayon, dumabot ka sa puntong, nag-iisip ka, pinaniniwala ko ba lang yung sarili ko o talaga bang nangyari yun? Opo, pero ayoko namang i-villainize naman po siya. Ay, gusto ko di yung naman- villainize. I'm always a villain. You No, know? we will not villainize it. We will try to understand. Opo, kasi hindi naman po niya kasalanan kung hindi niya ako mahal. Pero yun lang po. Yung, at least ngayon nasagot na sa akin na,
Okay. Hindi niya kasalanan na hindi ka niya mahal kasi yung pagmamahal hindi naman yun napapwersa. Pero kasalanan yung paniwalain mo yung isang tao na mahal mo siya kahit ang katotohanan ay hindi naman. Pero yung buong katotohanan, nasabi niya na ba sa'yo kung bakit? O nasabi niya na ba sa'yo kung talaga bang mahal ka niya noon? Talaga bang gusto mo akong halikan noon? Talaga bang mahal mo ba ako noon kaya mo ako ginawa? Ano ba yung totoong rason? Nasabi niya ba sa'yo na? Kahit magkaibigan po kami, parang hindi po ako nagkaroon ng courage na tanungin sa kanya kasi natatakot po ako sa sagot. So, Ano ba yung real score? Honestly, right now, ngayon ko lang din po talaga naiintindihan kung ano yung nangyari before kasi syempre ako yung nakipag-break. Tapos gusto ko, ako yung good guy. Good guy pa rin ako. Hindi ako masama. Tapos ngayon nare-realize ko na ang dami kong kinuha sa kanya na sana nakuha niya sa iba ng mas authentic. Or naibigay niya rin sa iba yung naibigay niya sa'yo? So, Ano ibig sabihin na mas authentic? kasi ngayon, nare-realize ko, na, mas naiintindihan ko na parang lahat ginagawa ko because I need to look like a man. Why do you keep on saying that? You need to look like a man. What is your gender identity? But, kasi, I'm gay. And then, sinabi ko yun sa kanya. alam ko, sinabi naman po niya sa akin nung sa second part po na relationship namin, yung 3/4 po noon. After po ng 3/4, may isang beses po na pauwi po kami, tapos tinitigan ko lang po siya. Tapos tinanong ko po siya na may gusto ka bang aminin sa akin? Pero at that time po, ang intention ko lang is makarinig ng sweet words kasi words of affirmation girly po ako. Pero doon niya po biglang inamin na at that moment, may internal struggles po siya sa sexuality niya. At that time, hindi ko din po alam kung paano i-handle yung ganun kalaki na problem or ganun kalaking confession. So, ang ginawa ko po at that time, since psych major po ako, May nakikita kang signs, naiintindihan mo. Opo, and at the same time, mas inuna ko po yung welfare niya. Kasi sabi niya po sa akin at that time na wag ko siyang iwan kasi dark days niya po. Ano ibig sabihin nun? Ano yung dark Kasi, days? simula pagkabata ko po talaga, pilit kong dinededma yung sexuality ko kasi yung family ko religious. Siyempre kapag kabading ka, diretso ka na dun. Yun ang sinasabi nila yun sa'yo. po talaga yun. Yun ang pinaniniwala. Na pagbakla ka, diretso ka sa Dun ako impyerno. Opo. Hanggang sa hindi ko, yung childhood ko, hindi ko nakilala yung sarili ko. Kasi, nagtatago ako eh. Kailangan ko magtago kasi kung hindi, baka kung anong gawin sa akin ng mga ibang relatives ko, si Papa, Yeah. yung parents ko. ka. Hindi ko alam kung anong gagawin sa akin. Yung classmates ko na binubully ako everyday, hindi ko alam kung kaya ko bang i-handle yun kapag ka in-acknowledge ko sa sarili ko na bakla ako. So, sobra pong bigat. Kaya, and then, during that time na nag-confess ako sa kanya, meron pang ibang problema, family problems, kasi hindi nga, dysfunctional yung family namin eh. So, kailangan ko ng makakapitan sa kanya ko sinabi. And then that time, I also remember na hindi nga gay ang sabi ko sa kanya, but I told her I was bisexual kasi yun yung mas acceptable dahil... But the truth is, you're gay. Yes. So, ngayon mas naiintindihan namin kung bakit Ganun yung... parang hindi malinaw sa'yo kung na-in-love ka. Bakit parang hindi malinaw sa'yo kung anong naramdaman mo nung nag-kiss kayo. Diba? Anong dahilan kung bakit hinahabol mo siya ulit. Ngayon, malinaw na
Yun yung mga pamamaraan mo para proteksyonan ang sarili mo. Because you felt like, all your life, you felt like you were in trouble. At yan ang nararamdaman ng napakaraming gay or napakaraming miyembro ng LGBTQIA+ community sa lipunan. Napakaraming ganyan ang pinagdadaanan araw-araw. You felt so unsafe, right? Araw-araw po kung kailangan lalaban ako. Kailangan ko tatatagan kasi parang walang gustong tumanggap. Masakit po talaga eh. Buti nga ikaw, nasasabi mo yung kailangan araw-araw lumaban eh. Hindi lahat nandiyan na sa puntong yan ha. Yung iba, araw-araw kailangan pang magtago. Hindi para lumaban, para magtago. Tapos siya lang din po yung nakaintindi sa akin nun. Nung simula, ginamit mo siya para makatapagtago. Para magmukha kang, sabi mo nga, lalaki kasi may girlfriend ka. Para hindi ka nila lokohin. Para hindi ka nila, para yung pamilya mo, isipin nila, hindi na ito mapupunta sa impyerno kasi may girlfriend na siya. Tama? Opo. Diba? Dahil dun sa hate na ipinaparamdam nyo dun sa tao, kung saan siyang bahagi ng mundo na pupunta. Kung saan siyang dilim na pupunta. Kaya kung ano-ano na rin desisyon ang nakukuha niya. Hindi ko sinasabing tama yung ginawa niya sa iyo. Hindi ko sinasabing tama yon kasi yun nga, yung nanggamit tayo para sa proteksyon natin pero sakit ang idinulot sa kanya, that will never be right. Pero naiintindihan ko kung saan ka nang gagaling. Kung bakit ka napunta doon sa desisyon na yon. Hirap, di ba? So, ayaw tumigil. Okay lang yan, Ivan. Okay lang yan. When did you find the courage to say, I'm gay? Yon, kala nyo ang dali-dali lang nun, ang hirap nun. Kasi bago pa to, di ba, naamin mo na yan eh, di ba? Kaya kanina, kaya open na siya to saying I'm gay on TV today, Yes. di ba? Pero before this, when did you have that courage na sabihin, I'm gay? Kasi alam mo yun eh, pero hindi nasasabi ng dila mo, binabarayan dito, nakabarayan dito dahil sa takot. Alam na yan ito, pero hindi malabas nito. Binabarahan siya ng sobrang takot. Kailan nawala yung takot na yun? Naramdaman ko na, or in-acknowledge ko yung sarili ko noong moment na nakipaghiwalay ako sa kanya. That was a new year. December 31 ang gabi. Hindi pa New Year yun kasi January 1 ang New Year. Papunta. New Year's Eve. Bago pumaputukan eh. Hindi pa Bisperas yun. Oo. Hindi pa New Year's nag-12 eh. Hindi kita mapagtatanggol doon. Hindi, joke lang. Hindi, I was just trying to make it light. Yeah, but Sorry. ang hirap lang tanggapin, no, na sinasabi yun na pag ganun kang tao, pupunta ka sa impyerno. Diba? Ng taong sinasabi nilang relihiyoso sila. Paano yung sinasabi natin na mapagpatawad ang Diyos? Saan pupunta yun? At saka Tsaka hindi... sige kayo ba? Tsaka hindi na rin naman kasalanan nung tao na yun na ito yung maging puso ko eh. Diba? Ito yung gusto ko eh. Naging totoo lang naman ako. All religions are coming from love and empathy and sympathy and compassion and kindness and respect. So if your religion is teaching you otherwise, it's about time you reevaluate yourself and your faith. Diba? Walang relihiyon na nagsasabi na nagtuturo sa mga taong magkaroon ng puot. Dapat magalit ka sa kanya. Magkaroon ka ng puot. Huwag mo siyang tatanggapin. Dapat maging malupit ka sa kanya. Anong relihiyon yun? All religion are coming from love. That's the basic teaching of every religion. Love. Doon ang gagaling lahat ng totoong relihiyon.
Diba? So, I am very proud of you that you, again, found the courage to speak your truth because your truth will allow people to understand you. Kasi bago mo nasabi yan, ang tingin sa'yo ng mga tao, salbahe naman ito. Naloloko siya ng babae. Diba? Bakit siya ganun sa babae? Wala siyang respeto dun sa babae kasi hindi nila mauunawaan kung saan ka nang gagaling. Yun ang, kanina pa ako kating-kate na gusto kong masabi niya ang katotohanan niya para maunawaan niya siya. Hindi para sabihin tama ang ginawa niya, kundi para maunawaan niya bakit siya umabot doon. Pareho kayong naging biktima. Humingi ka na ng patawad sa kanya dahil nasaktan siya. Madaming beses. Kasi sobrang guilty po ako talaga sa nagawa ko sa kanya. Kasi, yun nga, aside dun sa, ang dami sana niyang first time na magical sana, na matatandaan niya, kinuha ko yun sa kanya eh. So, ang dami ko pong beses na nag-apologize sa kanya and it still feel guilty pa din. Kulang. Parang walang kahit anong word or effort na pwede ko ibigay sa kanya para, yun, para lang umokay. Kasi, I still wanted her to be my friend. Yeah. Pero yun ang masakit. Hindi mo na kasi mababalik yun eh. Hindi na mababalik. Diba? Pero, kahit pa sapat na na-acknowledge mo yung nagawa mo, humingi ka ng kapatawaran sa kanya ng sincero yung humingi ng patawad sa kanya na nanggagaling din sa pag-ibig. Inihingi mo ng kapatawaran sa Diyos mo at dapat ihingi mo rin ng kapatawaran sa sarili mo. Palayain mo sa bigat ng guilt, ng pagdududa sa'yo. Kailangan mong maging malaya doon. Napatawad mo na ba si Ivan? Opo, lalo na po nung breakup po namin, sobrang messy po nun afterwards. Kasi nung nakipag-break po siya sa akin, may common friend po kami na naging close ko for a time. Tas, to the point na sabi po nung iba naming kakwar kinontsaba na yung common friend na yun is pagsiselosin namin si Ivan. Tapos yun po pala, silang dalawa po pala yung in a relationship. Ako po yung last na nakaalam. So, medyo yun din po yung isa din po sa mabigat na pinagdaanan po ng friendship namin ngayon. Honestly po, hindi ko rin alam kung ano yung inamamagitan sa kanila nung naging boyfriend ko. That was my first boyfriend. Hindi ko alam kung anong nangyari. Well, saka ko lang siya nalaman nung naging kami na. So, yung... Saka mo lang nalaman na... Na ano po, na ganun pala, kinakausap niya to. Kinakausap po kasi ako nung common friend. hindi mo rin sinasadya na parang may something pala sila noon. Hindi po. Kasi that time, magkausap sila, inaabot na ng gabi, nagugulat ako, bakit so, iniisip ko noon, baka sila yung magkakatuluyan. Di, hanggang sa, hindi ko po talaga alam yun. Hindi ko alam na nag-uusap sila. And then, ako naman, bilang in-explore ko na yung sarili ko, nagkaroon ako ng chance na since cutie pie kasi yung yung bagong pumasok na choir member na naging friend niya. Ito pong pinag-usapan natin. So, nagde-develop yung emotions ko something romantically towards him. Kaya, nagkaroon din kami ng moment na magkausap kami 2 araw non-stop. Siyempre natulog. Pero and then after that, nag-confess ako sa kanya dito dun sa first boyfriend ko na yun, na gusto ko siya. And then nagulat ako kasi gusto niya din pala ako. When ang alam ko, kasi nakikita ko din sila dun sa group na masaya din sila, ganyan. So, gulat ako. And then ginrap ko na yung opportunity na yun na maging kami. Kasi may spark, may kilig. Sa kanya ko naramdaman na iba yung gigil. Oo. Doon mo na-differentiate
yung naramdaman mo sa kanya dun sa naramdaman mo dun sa guy. Yes. Malayong malayo. Malayong Kaya malayo. mo masasabing, confirmed. Veklot ako. Sa true. Naiintindihan kita kasi ganyan din ako. Ganyan din ako. At napakapalad lang talaga natin. Nakatagpo tayo ng mga napakabubuting babae na pinipilit tayong unawain at patawarin kahit nasaktan natin sila. Oo, gusto kong humingi ng paumanhin sa iyo at sa inyong lahat na mga nasaktan namin dahil lang sa kagustuhan naming makapagtago, nagpanggap kami. Paumanhin sa inyo, humihingi kami ng tawad. Dahil umabot kami sa ganong desisyon sa kalagitnaan nung bigat na nararamdaman namin para lang makapagtago dito sa lupit ng lipunang ito sa amin. Sorry. We thought it would cure us. When in fact, it didn't have to be cured. Dahil hindi naman siya sakit. At maraming salamat sa pilit niyong pangunawa at pagpapatawad sa amin. At sa'yo, Ivan, napakapalad mo din na narinig mo yung kapatawaran mula sa kanya na nasaktan mo. Kaya kailangan palayain mo na din ang sarili mo. I felt like your heart is so heavy. Ang dami niyang binibitbit na malulungkot. Your mind is so heavy. Ang dami niyang iniisip na madidilim. Naunawaan kita. Sobrang sakit at hirap ang nagawa mo kaya ka naggaganon. Pero yun kasi ang leksyon eh. 'Di ba? Hanggat maaari, hanggat kaya natin, huwag natin payagan na yung mga sakit na idinulot sa atin ng ibang tao maging dahilan para manakit din tayo. 'Di ba? Sobrang sakit nun eh. Nung mga nangyayari sa iyo, ang ending para maprotektahan mo yung sarili mo sa sakit na yun, nanakit ka din ng iba. Kasi sabi nga, 'di ba, hurt people. And after this, sana let's just be more kind to everyone. Let's just be more respectful and loving. 'Di ba? Kung hindi uubra yung accepting, kung hindi mo matatanggap, at least igalang. Yes. Parang relihiyon lang yan eh, 'di ba? Yung relihiyon nila iba sa relihiyon mo. Pero bakit iginagalang niyo ang isa't isa kahit magkaiba kayo ng relihiyon? 'Di ba? Bukod sa relihiyon, dapat sa mga pangkaraniwang tao at sa bawat individual, ginagawa natin yun. Ay, hindi tayo pareho. Magkaiba tayo. Sorry hindi ko mayayakap yung trip mo. Hindi ko rin naman ine-expect na yakapin mo yung trip ko. Pero nire-respeto kita. Diba? The world is a shared world. Walang isang taong nagmamay-ari lang nito. Yes. So hindi rin pwedeng, hindi ko trip yung mga bakla. Wala kayong magagawa. Dahil yung mga bakla, sa ayaw at sa gusto nyo, ay bahagi ng mundong gagalawan nyo noon, ngayon at sa susunod pang mga araw. So may boyfriend ka na ngayon? Yes po. Magkasama kami. Are you happier now? I'm happy. Sobrang blessed Oh, ako. I'm very proud of you. I'm so happy for you. At ikaw, bukas ka pa rin sa posibilidad na ay, makakatagpo ako ng yung totoo na talaga. Na? After po namin, never na po akong nagka-boyfriend po. Although late last year, nag-try po ako mag-date, pero after 4 months, ginost po ako. So medyo palya-palya po ang bigayan ng love life po sa akin. Okay lang yan. Don't lose hope. Sabi nga ni Rihanna, di ba? We found love in a hopeless place. Okay. We are rooting for you and we are here to witness your journey. Let's go! Novi, start with our Searchy number 1 reveal. Ay, naku, Novi, baka ito na yun, Novi! Piling ko ito na yun! Ito na yun. Ito na yun! Yes! What's up, madlang people? Ako nga pala si Clark Bautista, 26, ang future seaman ng Lubao, Pampanga.
Future Seaman, nag-aaral ka pa? Nagtitraining po ngayon. Nagtitrain. Anong pick-up line mo para kay Novi? Nobi, kape ka ba? Bakit? Ayun. Kasi ang English ng kotse ay car. Di ba walang connect? Okay lang yan. At least yung puso natin may connect. Si Boy Pickup pala yung idol nito. Taray! Boom! Nakailang girlfriends ka na? 3 po. 3. Kaya gaano katagal na ka ng single? 2 years po. 2 years. Miss mo na din? Opo, miss na Ito miss. si Novi. Juwain mo. Paano yung Clark? Halimbawa, magka-girlfriend ka, tapos pasampa ka na ng barko. Anong gagawin mo? Kaya naman po yun, basta todo update lang, yung communication hindi po mawawala. Yun po yung importante. Malandi ka ba? Saka, Ba't ganyan ang tanong mo? Kasi kasi maya-maya update, communication, pero malandi. Oo. bad po yung ganun. Ha? Hindi ka naman gano'n. daw yun. Bad Bad daw yun. Daming Very ganyan good. eh. Ha? Madaming ganun. Yung umaastang loyal, todo update, inaalagaan ka. Uy! Pero hindi mo alam may ginagawang iba. Nako, delikado yung mga ganyan. Pinagbabawal na technique. Tigilan natin yan. Huwag kang ganun, Clark, Hindi po. Salamat, Clark. Thank you Thank so you. much, Clark. Kayo naman tawagin na natin. Searchy number 2, reveal. Sa punta, kuya. Sa punta. Alam ko, win eh. What's up, Badlang people? I'm Joaquim, 28 years old, sales manager from Makati City. Sales manager naman. Anong binibenta nyo? Family planning products. Nakailang girlfriends ka na? 4. Oh. Kailan yung last matagal na? 6 months ago. Okay ka na? Okay na po. Okay ka na. Alright. Anong Fully pick-up healed. line mo para kay Novi? Novi, may bandage ka ba? Bakit? Sakit ng tuhod ko, nahulog kasi ako sa iyo eh. Acting! Joaquin! Ka talaga puro kakalokohan. Para pala kay Novi yung ganun yan. Okay, thank you. Thank you, Joaquim. Search number 3, reveal. Napakalalandi nyo kung makatili kayo. What's up, Badlang people? Ako nga pala si Anthony Condino, 26, ang madiskarteng web designer ng Bacoor, Cavite. Taray. Web Ganda ng design. mata Web niya. design. Nakailang girlfriends? Yung official po isa. Yung unofficial. Ewan ko po. Paano naging official yun? Pinanotaryo nyo? Anong pick-up line mo para kay Novi? Novi, table of contents ka ba? Bakit? Oh, ang arty mo. Iba-iba yung character din ni Novi. Para may variations kasi. Iba-iba. Acting na acting din naman. Nasa TV na lang din. Oh, Sulitin ko acting na. nito si Clarice. Hindi siya yan! Novi yan! Clarice, natin mo. So, itong hair ko. Pag nag-blood to Clarice to. Okay. Pakiulit nga, Anthony. Novi, table of contents ka ba? Ha? Bakit? Ikaw kasi ang laman ng bawat pahina ng buhay ko. Tara, kinikilig ka doon sa mga narinig mo? Ako. Talaga? Tanungin natin si Ivan. Ivan, sa palagay mo, sinong pinaka-ano dyan? Mukhang simpatiko. Simpatiko. Tingin ko si number 2. Si number 2. Sino sa palagay mo mukhang yung mukhang mahaba ang pasensya? Yung mahabang pasensya, again, number 2. Number 2. Para kay Novi, sino? 1, 2, 3. Para kay Novi, sa ngayon, si number 1. Taray. O, ayun. Halika, kilalanin na nga natin sila. Ayan. Ano ang first question mo? Ang first question, masasabi mo bang jackpot ako sa'yo? Kung meron kang ipagmamalaki sa akin, ano yun at bakit? Oo. Ano daw yung mapagmamalaki mo sa kanya na masasabi mo, ay, jackpot ka sa akin? Novi, masasabi kong jackpot ka sa akin kasi
mapagmahal akong bilang boyfriend mo. Then God-fearing ako, mapagmahal din ako sa pamilya, unang-una sa lahat. Then kumbaga yung hinahanap mong effort, bibigay ko lahat. Then yung pagmamahal na hinahanap mo, yun, ako yung magbubuo nun. Lahat ng effort na hihingi niya, bibigay mo lahat. Paano pag sinabi niya, huwag ka nang sumakay ng barko, dito ka na lang? Oh, yun. Paano yun? Para sa kanya po, gagawin ko. Oy, grabe naman, Novi! At saka walang kasabi-sabi, sinagot niya agad, Oo. Walang Girlfriend over isip-isip. career. Paano tayo yayaman yan? Ay, Umalis ka daw pala, Clark. Hindi, marami naman pong paraan para pwede naman mag-business, di ba? Ala, si Juhaira kinilig. Sabi ni Juhaira, oh, yes. Ang galing. So, Joaquim, paano mo daw masasabing jackpot siya sa'yo? Anong meron ka? Novi, jackpot ka sa akin kasi personally, I think yung 3 top qualities ko ay pagiging goal-oriented, family-oriented, and I'm a believer of him. I think yung 3 qualities na yun and yung pagmamahal na part, we'll work on it together. Ayan. Ano yung 3? Goal-oriented, family-oriented, and God-fearing. Pag may Goal-oriented, family-oriented, God-fearing. Sa tatlo walang nabanggit tungkol sa girlfriend, ha? Oh. Tama. Girlfriend fearing. Walang girlfriend fearing. Pang-apat daw yun, pang-apat. Anthony, Ayun, Novi, masasabi kong jackpot ka sa akin kasi ang may pagmamalaki ko sa sarili ko is meron kang peace of mind sa akin. kasi inaantok ka no? May peace of mind ka. Hindi daw maglalabas to kasi inaantok tulog ng tulog. Ayun, bali, di mo naisipin sa akin yung pampababae. Pikit, no? Pampababae, yung pag-cheat. And lagi kitang bibigyan ng assurance na tayo lang, sa'yo lang ako, akin ka lang, gano'n. Ay, iba yun. Basta pagdating na alas 6, kailangan patulog na tayo. Tulog na. Mahal ko. Kanino ka kinilig sa mga sagot na yun? Sino bibigyan ng green flag? So far, ang first green flag ay binibigay ko po kay Juan. Magpapadala muna ako sa matatamis niya salita. Yes! Clark, congrats! Ivan, approve ba yun sa'yo o may iba kang mas gustong sinagot? Kasi nakilala ko si Novi as a goal-oriented person. So, I thought ang pipiliin niya si number 2. Pero, dahil wala kang talo dito talaga. Oo. Sabi niya, uy, makunos dili. Okay. Next question, please, Novi. Ang ating second question ay, ano ang sasabihin mo sa larawan na to kung sinasabi niyang hindi siya maganda? Ayan. Ayan. Ano ang sasabihin mo sa larawan na to kung sinasabi sa'yo ng larawan na to na hindi siya naniniwalang maganda siya? Novi, sobrang ganda mo para sa akin. Sa mata ko lang, ikaw lang yung maganda. Mukha kang angel, sa totoo lang. Yun. Saka, yan yung ideal girl ko talaga. Yung chinita. Yan. Yun lang. Hala, naniniwala! Novi, magsikit-sita ka na mamaya. Hindi ko mapigilan, ni Meto na naman ako. Nakakaaga mo na naman maniwala. Ayun. Joaquim, anong sasabihin mo sa kanya na nagdududa sa kanyang kagandahan? Novi, ang ganda-ganda mo. Sana maniwala ka. And yung confidence mo, ibuboost natin yan all throughout. And you... Sasamahan kita sa progress mo hanggang hindi lang ako magsasabi sa yung ikaw lang maganda, kundi sasabihin mo rin sa sarili mo na ang ganda-ganda ko na. Huwag mo yan. Sasakay pa sa bus daw. Ibubus. Sa bus? Ibubus ka doon. Di mo malang tinaksi. Venus. Oh, ito na. Anthony, pasensya na matagal ha. Inantok ka na. Oh, sige. Ano ito sabihin mo sa kanya, Anthony? Dito sa babaeng ito. Novi, ito lang masasabi ko sa'yo.
Hindi yung picture na yan yung mamahalin ko, kundi ikaw mismo. Ang taray tingnan! Gising na siya! Gising na siya! Pagkapi mo! Ayan na siya! Kilig na kilig. Kilig na kilig! Kilig sa'yo! Kinikilig ka, no? Opo, ganito pala ang pakiramdam. Nalimutan ko na eh. Ate, deserve mo yan. Ang sarap kayang maramdaman na. Mas maganda na yung ganyan na nararamdaman mo kaysa dun sa pinagdududahan mong kagandahan mo. So, kanino ka magbibigay ng green flag? Bago ka sumagot, tanungin natin ang opinion ni Ivan. Ang galing ng number 3. Novi, kanino ang green flag? For this question din po, ang green flag bibigay ko rin po kay 3. Ah, si Anthony! Bakit? Na-mention niya kasi na parang more than the physical appearance yung mamahalin niya. Yun. Growing up, hindi po ako yung pretty child. So, kailangan ko siya i-compromise ng ibang mga qualities like maging academic achiever o maging talented ka. So, it means a lot po yung sinabi niya sa akin. Yeah. But being pretty is subjective. Diba? Kung hindi ka pretty for them, at least be pretty for yourself. Diba? True. Believe in your beauty. Ako nga, naniwala ako. Maniwala ka. Masarap. Masarap. Congrats, Anthony. May green flag ka na. Last question na tayo. Last na. Number 3. Anong isasagot mo kapag may nagsabi sa'yong, bakit mo pinatulan yan? Hindi naman kagandahan. Oh. Simulan natin kay number 3, Anthony. Novi, tulad ng sinabi ko kanina, sasabihin ko ulit sa'yo na maganda ka naman. And ako rin kasi yung tao na hindi tumitingin sa physical appearance ng tao. Kumbaga kasi, ang mahalaga sa akin yung ugali. Ugali ng tao kasi yun yung naglalast habang buhay. Yung physical appearance naman nagfe-fade yan. Ayun lang po. Si Joaquim, anong masasabi mo? Ang sasabihin ko sa kanila, Novi, is they don't know you like I do. Diba? So, ang nakikita lang nila is panlabas na anyo. Pero ang plano natin is hanggang pumuti ang buhok, hanggang yung mga palad natin ay kumulubot, magkatabi tayo. Diba? Oh. Ganda. Okay. Clark? Opo. Dead ba lang po ako doon. Kasi once po na nagmahal ako, hindi ko po papakinggan yung mga sinasabi ng mga ibang tao. Kumbaga, bibigay ko po sa kanya lahat yung pagmamahal na inaanap nga niya. Then, kumbaga, bulag po ako. Kumbaga, yung pagtingin ko po sa kanya lang talaga. Kumbaga, paparamdam ko po sa kanya na siya lang yung maganda. Ipopost ko po sa social media pag mamalaki ko po. Yun po. Reflex, oh. Novi. Ang green flag po ay ibibigay ko kay... Kay Joaquim. Kay number 2. So lahat sila may green flag. At dahil lahat sila may green flag, bibigyan kita ng last chance kasi nabitin ka. Sige, last chance to question. Ang ating 4th question, kung mapapanaginipan mo ako, anong gusto mong mangyari sa panaginip mo? Ay, di gumising! Ganun sinabi niya. Unahin natin si Joaquim, number 2. Sa akin would be a nice day at the beach na nagpipiknik tayo kasi I'm a really adventurous person and gusto ko itang kasama sa mga bagay na gusto ko rin ginagawa. Anthony, number 3. Di kasama kang tumanda. Ay, napaka lang ha. Oo, simple lang. Tumanda kayo sa panaginip. Oo. Shortcut. Ayun, ang gusto niyo daw mangyari, magkasama kayong tumanda. Number 1, Clark.
Sa panaginip ko po kasama ko sa simbahan, then ikakasal kami. Then, Uy! Kwentuhan pa lang to? Papanaginip pa lang. Tapos, then in the end po, magkakaanak kami. Then magkakasama kami habang buhay. Kasi bakan pa lang, nagkaanak na kayo agad. Alright. Sinong pipiliin mo? Yung number 1, sinabi niya gusto niya na sa panaginip, nasa simbahan kayo at ikakasal kayo. Tapos hanggang sa makabuo kayo ng magandang pamilya. Si number 2, sa beach daw nagpipiknik kasi adventurous siya. Si number 3, ang gusto niya lang daw makita at mangyari sa panaginip niyo, yung magkasama kayong tumanda. Ay, ba nang hirap? Sino? Ang green flag ko po ay kay... Guys, di kayo nakakatulong iba-iba. Joke lang. Kay Juan. Hey, Clark! Congratulations! At Novi, ito naman ang mga searching hindi mo napili. Kaya nung pakilala ka na, searching number 2, Joaquim. Hi, Novi. Good luck sa inyo and I wish you the best. Ingat ka palagi. Thank you, Joaquim. thank you, Joaquim. Ito pa ang isang searchy na hindi mo napili. Anthony, magpakilala ka na. Hi, Novi. Hi, Novi. Good luck sa inyo, Leclerc. And ingat ka palagi. Thank you. Thank you. Novi, sa pagkakataong to ay sasamahan ka namin makinig sa mensahe para sa iyo ng ex mo na si Ivan. Novi. Noon, ang dami kong gustong i-chat sa'yo kasi hindi ako makatakas dun sa pain, dun sa guilt na nagawa ko sa'yo. So, ngayon, kahit ang dami kong nasabing sorry. Sorry talaga. Kasi, hindi... I love you. Salamat sa'yo. Pwede mag-hug. Ngayon yung I love you, we felt that. Oh. Novi, ano yung sasabihin sa akin? Ivan, nag-draft na ako nito pero na-scratch off ko siya kasi mas heartfelt tong sasabihin ko sa'yo. You will always have a special, special place in my heart. Ikaw yung unang nagturo sa akin kung paano ba ako magmahal, up to what extent yung kayang kong gawin kapag nagmahal ako. And thank you for teaching me that. And I'm so happy for you. Alam ko na you're in good hands and you're gonna live a very, very beautiful life. I love you too. Oh, beautiful. Thank you, Novi. Ivan, anong gusto mo sabihin kay Clark? Sa parechong! Wow! Huy! Gusto ko lang sabihin, alagaan mo, or before that, kilalanin mo si Novi kasi sobrang bait niyang tao. Maganda yan. Oo, maganda siya talaga. Hindi lang panlabas, pati as in sa puso, pati isip niya maganda. Kaya alagaan mo kapag ka natuloy. Ayun, so good luck. Thank you, Ivan. Yun, masasabi ko lang, ako nang bahala kay Novi. Magtiwala ka lang sa akin na hindi ko siya papabayaan. Oh, marami kasi nakabantay sa'yo. Oo. Hindi, promise. Hindi ko papabayaan. Thank you. Clark, tabihan mo na si Novi, dali. Excited na si Novi makita ka.